Hello! Ayan. So, today, I'm going to cut my purple delight. So, paramihin na natin siya again. And, magka-cut na tayo kasi since, ano na ngayon, since November, taglamig, pwede na tayong mag-cut at magparami. Ayan. So, tingnan nyo naman yung bulaklak ni aloe. Pagkataas-taas. So, pansin ko sa mga flower ng aloes, hinahanap din talaga nila yung sunlight. Ayan. So, nakita nyo? Di ba ang bait-bait ng mga, ng mga PD dito sa lowland? Sila yung pinaka-the best, mabait, madaling i-propagate, hindi mahirap alagaan, di ba? So, kayang-kaya nila dito sa lowland. Ano kayang magic meron sa kanila? Diba? Ayan. Diba yan yung na-picture ko na maraming babies and excited na me for them. Diba? Ito din, si Ghost plant. Ayan, nandito kay Ghosty at kay Ghost plant. Actually, ito yung iba kong propagation. Ito, ayan. Ayan, dalawa. So, asan pa yung iba? Yung iba nga, nasunog. So, tinatago ko lang sila dyan. Tapos, bahala na sila. So, mix na tong pot na to. May, sino na nga to? Ito si nakalimutan ko na si Plum Blue. Tapos ito nakalimutan ko na din. Tapos yun, Ghosty, Darlie, si Ionium na lilipad. Ayan. So, nahayaan ko na lang sila sa pot na to. Tapos si Decora, ito bago lang to. Ayan. So, with the aloe, si aloe hindi ko na tinanggal kasi mukhang happy naman siya sa pot na to. Mapapansin nyo naman kapag happy yung succulent sa pot na to, diba? So, ayan. Tapos, ito yung malaking PD ko na ginupit from this, stem. So, ayan, bago tayo mag-cut, so magbigay muna tayo ng kaalaman about kay favorite natin na mga taga-lowland, si Purple Delight. Even kasi yung variegated na Purple Delight is, sabi nila madali din alagaan, and sadly, wala pa akong variegated na Purple Delight kasi mahal pa rin po siya. Ayun. Tsaka, ewan ko, nangihinayang ako dun sa ibibili ko sa Purple Delight kasi yung cost ng Purple Delight na variegated, you could buy more different, some of the, baka nga mga ilang rare din yung mabili mo dun sa presyo niya. So, ayun. So, about the Purple Delight, so, ano siya, Graptopetalum family. So, kamukha din siya ng Super Balm, diba? So, ang mother plant pala niya is si pangalan nito, si Pebbles, Lavender Pebbles, and the Ghost plant. Ayun. So, kaya pala para din talaga siyang Ghost plant. Ayan. Diba? So, yun. Ito pala yung mother plant niya at saka si Lavender Pebbles. So, baka si Pink Pebbles din yun, I think. So, dito kasi sa atin, Pink Pebbles. Ayun. So, yung pala yung mother plant niya, diba? Ayan. And then, for the other name ng Purple Delight is Graptopetalum Snow White. Ayan. Sabi, elegant succulent daw siya with pale green leaves covered with frost-like bloom. So, dito naman sa atin, ayan, baka na-stress mo naman siya. Ayan naman yung kulay niya. Ito kasi nasa pulsan to hanggang hapon, di ba? Ayan. So, for propagation, syempre, alam naman natin,
leaf propagation from seeds, and mas mabilis din talaga pag through cuttings. Ayan, nakikita niyo naman yung mga baby niya, diba? Ayan, through cuttings, and syempre, from the offsets din. Ayan. So, totoo nga din, mabilis nga din siyang i-propagate through cuttings. So, punta naman tayo dun sa kanyang, tawag dito, sa kanyang soil type. Sa soil type naman, tingin ko, kahit na ang gawin mo dito is, well-trained to, kahit yung parang putik lang, parang kaya niyang mabuhay. Kaya nga strong, tingin ko siya yung pinaka-strong sa lowland. And for the watering, eto naka-ROS type siya, kaya naman niya. So, ayun din, syempre, mas maganda pa rin kung water when the soil is dry talaga. Kasi, baka kung almost everyday mo naman siya tutubigan, mabubulok din yan kasi succulent pa din siya. So, sa soil type, this is, again, 30% of the pumice stone and 70% of the organic material. And for the water type, ROS type naman siya. So, kaya niya. So, kahit na every other day matutubigan, carry lang. Ayan. Tsaka, syempre, di ba, nag-water lang naman tayo kapag dehydrated na talaga yung succulent. And mas lumalabas kasi yung stress color nila kapag sila ay less water. Ganda-ganda, oh. Tapos yun, with the farina, ayan. O, tingnan niyo yung farina niya. No touch yan. Complete yan. Ayan. So, when it comes to fertilizer, tawag dito, yung fertilizer naman na ginagamit ko is bunny poop pa rin, pero ito old pot na kasi to. So, ang ginamit ko na dito, meron na kasi yung Carabao's manure, chicken manure, Algus type, ang pa ba yung mga nilagay ko dito? Vermicast, ayan. So, rich na din talaga yung soil nito kasi luma na to. Kasi tingnan nyo naman, very kupas na yung, kupas na din talaga yung pot na to. So, madami na din pinagdaanan tong pot na to with the soil. Ayan. For the sunlight, yun nga, full sun. Pwede siya full sun, pwede din siyang shaded. Pero kasi kapag shaded, syempre, tawag dito, mas less color sila. So, ito nga yung aking mga propagation. So, ito. Ayan. Higyan natin dito. Ayan. So, ayan po yung aking propagation na purple delight. Kasi nasa shaded siya. Kaya, wala nga siyang kulay. Ayan. O, diba? From cuttings, ayan na siya. Tsaka, madali talaga siyang alagaan. Diba? Favorite nga natin halos lahat yan for sure. Walang magsasabi na hindi ako nakabuhay ng purple delight, diba? So, dito kayong magugulat, diba? Ayan tayo sa dormancy. Yan, mga dormant type. So, purple delight, po siya? Winter growers po siya. And summer dormant po siya. So, ngayong ngayong winter, taray winter, ngayong taglamig sa atin, ay, siya, tawag dito, mabongga siya ngayon. So, pwede tayong maglagay ng fertilizer sa kanya. O, diba? Ngayon, nalaman nyo, pala siya? Winter grower. O, diba? Katunayan kasi niyan, pag wala po talaga akong ginagawa sa ospital, nagre-research po ako. Ayan, ito po, ayan. O, diba? So, sabi,
ano nga siya ngayon. And pakita natin. Tara lang, i-ice natin. So, for the winter growers or summer dormant, ibig sabihin, ngayong taglamig, grower siya. So, lumalaki siya. So, buhay siya. Diba? Kasi pag dormant, ibig sabihin, tulog siya, mabagal siyang lumaki. Ganon. So, ayun. Ang mga winter growers natin ay nandito. Si Graptopetalum. So, pasok na pasok siya. Ibig sabihin, ngayong taglamig, pwede tayo maglagay ng fertilizer. As well as si aloe, winter grower daw siya. Ayan, itong aloe natin. Kaya nagbubulaklak siya. So, ang isa ko na lang din nakikita talaga sa mga feedies is yung flower nila. And, ayun, hopefully, mag-flower na kayo. Diba? So, ayan. Winter grower pala to eh. Kala ko summer dormat sila ngayon, diba? Yan ang pagkakaalam kasi natin. So, yun nga. Hindi po lahat ng succulent ay dormat this bare month or winter. Diba? So, sa fertilizer, I would add the bunny poop. And then, for the repotting, kahit naman anong gawin mo sa kanya, kahit nandyan lang siya, kahit maluwang yung pot mo, kahit ganito siya, kahit na maluwang, carry lang, diba? So, I would put the bunny poop here later. Ayan. So, this is, ako nakakapit mo. So, may propagation. Ayan. Tapos yung iba mga nakatago-tago kasi naarawan na susunog. So for the repotting nga, kahit naman pero kayo kasi kung ano yung maganda dun sa location nyo, yun yung gawin nyo. So this mga purple delight, safe po sila sa ating mga humans kasi may mga succulent na may toxic na hindi pwede din sa animals like Mother of Millions, yung mga Laxiflora, ayan. May toxic, something sa kanila. So, ayun, I think nasabi ko naman na yung gusto kong sabihin and I'm sure perfect tayo dyan lahat pagdating kay Purple Delight kasi bukod sa maganda siya, mabait pa, diba? Sana all magandang mabait, diba? Ayan. So, again, Graptopetalum Purple Delight or Snow White yung ibang name sa kanya. Or parang may nabasa pa ako, Crystal. Ayun. So, let's go. Let's cut. Hinugasan ko na po itong panggupit ko. Tapos, inalcohol ko na. Nilagyan ko pa ng agua. Para surely, malinis na malinis na malinis. Ayan. So, nakikita nyo ba? Ayan, nag-cut na tayo. Cut. Teka lang, bago kayo mag-cut, make sure na magdilig muna kayo. Tapos, tsaka nyo i-cut. I think kasi kaya namamatay yung succulent kapag nag-cut tayo. Because baka uhaw yung plants nyo. Tapos, pag kinat nyo, namamatay siya. Tsaka pag nag-propagate kayo, pag kumuha kayo ng leaf propagation, better be, magtubig muna kayo, then after 2 days, or after 3 days, tsaka kayo kumuha ng leaf. Ayan, kuha tayo ng leaf. Twist motion, usually bottom part. Twist motion para perfect yung ating pagkuha. Ayan. Alam ko, basic na to sa iba. So, ine-explain ko lang para sa hindi may alam. Ayun. So, this one is very healthy. Nakikita nyo yung taba-taba, diba? Then choke. Tapos wag nyo expose sa matinding araw. So again, my Purple Delight is this spot kasi is ROS type. Kapag nag-ROS kayo, make sure na well rooted at matagal na sa inyo yung succulent. Kasi pag binigla nyo sa ROS yan, masishig pa yan, lalo na kung everyday umuulan. Ayun. So cut na tayo. Ay, ayan, nahulog. Diba? Ayokong mag-cut dati kasi di ko sila kayang i-let go. Charot.
So, dati, kukunti lang po yung Purple Delight, pero from the cuttings and this one, naparami ko sila. Ayan. Try lang pong tingnan dahil wala sa araw. Diba kwento ko na, ang plan ko is maging Purple Delight tong pot na to, pero nalagyan na nga ng iba-ibang plants. Ayan. So, yun lang, ganyan lang, pagka lalagay ko lang siya dito. Ayan, kasama ng ibang plants, tapos tinatakpan ko din yung mga babies, ganun. Tapos, cut ko na din po ito, si ghost plant. Cut na natin siya. Bago lang to sa akin pero kinat ko na siya, 'di ba? Lakasan lang talaga ng loob ang labar. So that's it. I hope naging informative itong vlog ko para sa inyo, and thank you for watching, and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Plantita saying God bless po at laging mag-ingat!